Sa dami pong lumabas sa bagong smartphone po ngayon 2026, ito po yung top 10 smartphone natin na sa tingin ko po, pinakamaganda po sa bawat category nga po ng mga smartphone ngayon. Siyempre kasama rin po yung pinakapaborito ko ngayon. Unahin na po natin guys sa pinaka-best camera phone po ng 2026. Actually po guys, dalawang smartphone po nag-stand out sa akin na meron po magandang camera pero siyempre makatwiran din po yung presyo. Una po dyan guys si Tecno Camon 50 Ultra at Xiaomi 15T 5G. At kung pipili po ako sa may dalawang smartphone na yan, syempre ang pipiliin ko po itong si Tecno Camon 50 Ultra dahil malaki po yung matitipid natin na presyo kung ito po yung kukunin natin. Dahil nagsisale nga po siya ng around 15,000 lang. Tapos meron po siya mga features na sa kanya lang po meron na wala nga rin po kay 15T. Pero syempre kung camera and gaming nga po yung gusto nyo, maganda rin pong option ng Xiaomi 15T. Dahil malakas din po yung performance na makukuha natin. Sadyang medyo mahal pa nga lang po talaga siya sa kulang 25,000 nga po na presyo. Kaya para sa akin guys, ang best camera phone nga po ng 2026 so far is si Camon 50 Ultra. Yan na po ang pinakamurang mabibili natin na meron din pong pinakamagandang camera ngayon. Kung namamahalan ka naman po sa may presyo ng Tecno Camon 50 Ultra, ang isang pinaka-best budget phone po na marirecommend ko sa inyo is ito pong si Redmi 15 5G. I think para sa akin din sa po ito sa pinaka-best smartphone nga po sa around 7,000 to 8,000 po na presyo niya pagka po naka-sale. Meron po siyang 4GB RAM, 256GB na internal storage, naka-Snapdragon 5G po siya na processor, at 7,000 mAh siya battery with 144Hz sa refresh rate. Guys, same phone lang po sila ng Poco M8s 5G, pero mas mahal po yung presyo ni Poco na umaabot nga po ng 10,000. Pero kung si Redmi po yung pipiliin natin, malaki po yung matitipid natin guys. Para sa may same specs lang po. Para sa akin guys, isa po ito sa pinakamagandang smartphone na mabibili natin na meron pong balancing specs lang para nga po sa may kulang 10K. Lalo po pagka naka-sale pa napakamura po niya. Dahil kung titingin po tayo ng budget phone nga po sa ibang brand, iasahan niyo po yung makukuha po nating storage. Iasahan niyo naka 128 lang. Pero si Redmi 15 5G, mataas po yung makukuha nating storage. Malaki rin po yung battery. At kahit pa paano malakas nga po yung kanyang processor. Kung pinakamatibay na smartphone naman po ang hinahanap natin, syempre alam ko na po yung nasa isip nyo. Dahil isa lang din po ang nasa isip ko, kung patibayan lang, kundi si Honor X9D. Guys, napatunayan po na smartphone na to na talagang napakatibay po niya. Tsaka hindi nga lang po siya basta matibay guys, okay din po yung overall na specs na makukuha natin. Meron siyang AMOLED display na merong 120Hz sa refresh rate with 1.5K resolution. Decent din po yung kanyang camera. Meron po siyang 108 megapixel na main camera, saka po 16 megapixel na front selfie camera. Naka-Snapdragon 6 Gen 4 po siya na processor at meron po siyang 83 mAh siya battery. Guys, para po sa isang smartphone, nakapokus na po sa may pinaka-durability. Masasabi ko po na yung specs po na makukuha natin dito, hindi na rin po masama. Napakatibay. And yet decent po yung specs na makukuha natin. Kung casual phone naman po yung hinahanap natin, yung hindi nga po ina-advertise as gaming phone, pero malakas po kahit paano sa gaming. Yung hindi po ina-advertise na merong magandang camera, pero pagka nasubukan mo, sigurado magagandahan ka rin. Yung meron din po magandang software, at syempre good battery, dahil nga po sa magandang optimization. I think isa lang pong option natin dyan ngayon, ito pong sinating Phone 3a Lite. Nagsay-sale po siya guys ng around 12,000. At magandang option na po ito kung casual phone lang po yung hinahanap natin. Dahil okay din po siya sa may gaming. At syempre mas magandang software nga po compare po sa maraming Android phone ngayon. Guys, kung sakaling wala ka pang budget para makabili nga ng casual phone na meron pong magandang software at maganda nga pong overall na specs. Guys, ito po yung pinakamagandang marirecommend ko sa inyo kung entry level naman po yung hinahanap nyo sa kulang or around 5K nga po na presyo. Guys, ito na po ang pinaka-best entry level na marirecommend ko sa inyo. Ito pong si Oppo A6X. Pwede rin po si Oppo A60 since isang smartphone lang naman sila. Guys, nagsisale po yung smartphone na to ng less than 5,000 lang. At sobrang ganda po ng specs na makukuha natin sa may smartphone na yan para po sa napakamurang presyo lang. Guys, okay din po si Samsung A07 4G. Siya po yung pinakamalakas sa smartphone na mabibili natin. Pero guys, si Oppo pa rin po yung pipiliin ko dyan nga po sa mga entry level dahil mas malaki po yung battery na makukuha natin at mas maganda po yung kanyang display na naka-punch-hole nga po. Habang si Samsung, guys, yes guys, malakas si Samsung pero naka third of notch lang po siya at 5K lang po yung kanyang battery.
Guys, kung performance lang po, hindi rin po magpapahuli si Oppo. Dahil siya lang po ang nag-iisa na meron nga pong Snapdragon 685 na processor sa mga entry level ngayon. At meron din po siya na 6.5 mAh siya battery. Kaya para po sa akin, kahit po mas malakas si Samsung, si Oppo pa rin po yung pipiliin ko dahil mas balanse po yung kanyang specs. Dito naman po tayo sa pinakapaborito na lahat, ang best gaming phone. Guys, isang smartphone lang po ang marerecommend ko sa inyo. Kung pinakamagandang gaming phone po yung hinahanap natin, na meron nga po makatwiran na presyo, malakas sa performance, at magandang build quality. Siyempre si Infinix CT50 Pro. Siyempre guys, joke lang po yan. Ito pong si Poco X8 Pro 5G. Ang pinaka number 1 po na marerecommend ko sa inyo kung gaming phone po yung hinahanap nyo ngayon. Hindi lang po malakas ang performance ng Poco X8 Pro 5G. Mas better din po yung kanyang display dahil meron po siyang Dolby Vision, naka HDR10+, at meron po siyang 120Hz refresh rate at malaking battery din. Guys, para po sa around 15,000 to 20,000 nga po na presyo ng Poco X8 Pro 5G, guys, ito na po yung pinakamalakas na marirecommend ko sa inyo. At I think hindi na rin po matatalo ang smartphone na to kung talagang pamurahan lang at palakasan lang. Ang tatalo na lang po sa may Poco X8 Pro 5G ay yung next year model nga po niya na Poco X9 Pro. Guys, gagawa pa po ako ng separate po na video para naman po sa mga pinaka-best gaming phone po ng 2026. Kaya make sure po nakasubscribe kayo para po malaman nyo at mapagpilian natin kung anong mga smartphone ba ang pinakamalalakas ngayon. Kung gaming phone po yung mga hinahanap natin. Isasama ko rin po guys yung mga Class S na mga halimaw para makapili po tayo ng maigi kung ano ba ang pinakamagandang gaming phone ngayon. Dito naman po tayo guys sa pinaka-best battery smartphone ng 2026. Actually po guys, dalawang smartphone po ang pinaka-marerecommend ko sa inyo ngayon. Actually, tatlo nga po sila. Pero dito po muna tayo sa dalawa. Guys, ang problema lang po ng smartphone na to, medyo mahal nga po yung kanyang presyo. Pero kung palakihan nga po ng battery, isa po ito sa pinakamalaking marerecommend ko sa inyo ngayon. Itong si Realme P4 Power, dahil nga po sa may 10,001 mAh siya battery niya. Ang problema po niya, masyado po siyang mahal, na umabot nga po ng higit 20,000. Kaya kung sakali po, na gusto nyo po ng malaking battery, pero hindi po ganun kamahal, ito na po yung pinakamarerecommend ko sa inyo. Si Tecno Pova Curve 2 5G. Guys, nagse-sale po ang smartphone na to sa may kulang 15,000 po na presyo niya. At para sa akin, okay po yung specs na makukuha natin. Pero kung ayaw mo kay Tecno, actually okay din po i-consider ngayon si Honor X9D. Dahil naka 83 mAh po siya na battery. Talaga medyo magsasakripisyo lang po tayo sa performance nga po niya. Dahil medyo mas okay po si Tecno. Guys, kung ayaw nyo po kay Tecno, saka nga po kay Honor. At kung Realme po yung gusto nyo, guys, mas okay po na hintayin nyo po mag-sale yung smartphone na to. Dahil nagse-sale nga po siya ng kulang 20k lang. Dahil nabili ko po yung smartphone na to guys, ng around 17,000 nung nakaraang sale nga po sa may Shopee. At para sa akin, para po sa may ganyang presyo, guys, maganda po yung consider itong si Realme P4 Power. Pero kung para po sa higit 20,000, masyado po siyang mahal. Mas pipiliin ko po si Tecno Pova Curve 2 5G kung battery nga po yung mahalaga sa atin. Dahil malaki po yung matitipid natin kung yan po yung pipiliin natin compare nga po kay Realme. Guys, bago ko po sabihin sa inyo yung pinaka best overall smartphone po ng 2026 para sa akin. Yung walang tapon yung specs pero napakamura ng presyo. Saka yung number 1 best flagship killer po ng 2026. Sabihin ko po muna sa inyo yung pinaka-paborito kong smartphone na lumabas ngayon. Guys, para sa akin si Infinix Note 60 Ultra po ang pinaka-paborito kong smartphone na lumabas ngayong taon. Hindi porket naman na yan ang pinaka-gusto ko, yan na po yung pinaka-number 1 na marerecommend ko sa inyo. Nagustuhan ko lang po yung smartphone na to dahil nga po sa napaka-unique na design niya. Napaka-flagship po niya guys. Sadyang di lang po talaga flagship yung kanyang specs. Pero kung usapan nga pong design at usapang build quality, guys, maganda po ang smartphone na to. Guys, nung nagamit ko po yung smartphone na yan, masasabi ko po na talagang parang hindi siya isang Infinix. Malalaman mo lang na Infinix siya pagka po ginamit nyo na yung UI niya. Pero kung titingnan nyo po, yung pinaka-build quality niya, guys, masyado po siyang maganda para po sa isang Infinix na smartphone. Sadyang medyo mahal lang po talaga siya. Para sa iyo guys, anong smartphone po ang pinaka-paborito nyo ngayong taon? Comment nyo lang po dyan sa baba. Ngayon guys, ito na po ang pinaka-best flagship killer ko po ng 2026. Actually po guys, itong smartphone na to, pwede nyo rin po siyang tawagin na best overall. Pero guys, ang isang problema lang po na smartphone na to, kaya hindi ko po siya nilagay sa best overall dahil medyo mahal nga po yung presyo niya. Ito nga po pala guys ang Poco F8 Ultra. Yan po guys ang number 1 flagship killer ko ng 2026.
Dahil sa napakagandang overall na kanyang specs. Literal na flagship po siya overall. Naka-Snapdragon 8 Elite Gen 5 siya. Sobrang gandang display. Napakalaking battery. Mabilis sa charger. Tapos napakaganda pang camera. Guys, kilala po natin si Poco na talagang performance phone po siya. Talagang malakas sa may gaming. Pero ngayon lang po ako nakakita ng Poco smartphone po na napakaganda rin po ng camera. Yan nga po si Poco F8 Ultra. Hindi lang po yun guys, ang maganda nga po sa may smartphone na yan. Dahil siya lang din po, ang meron nga pong additional na Bose speaker, dyan po sa may likod ng mismong smartphone natin. Si Poco F8 Ultra lang po, ang meron kanyang combination ng mga specs. Masyado po siya maganda para sa isang Poco na smartphone na hindi lang po malakas sa gaming. Sadyang medyo mahal lang po talaga yung presyo ng smartphone niya kaya talagang hindi ko siya matatawag na best overall dahil nga po hindi ganun kamura yung kanyang presyo. Dahil ang presyo po niya is nagre-range pa po siya sa around 35,000. At yun nga po 2026, ito po yung number 1 na marirecommend ko sa karamihan nga po sa inyo. Gusto mo ng magandang camera, check po dito yan. Gusto mo ng magandang build quality, check na check po dito yan. Malakas sa performance, check din po yan. Magandang display, syempre okay din po yan. At syempre maganda rin pong optimization para hindi po mabilis malobat yung smartphone natin. Siguro guys yung ganyang combination ng specs, baka nasa isip nyo, mahal po yung presyo niya. Actually guys, oo, mahal po yung presyo niya. Dati yon, pero ngayon po, mura na po yung presyo niya. I think alam niyo na po yung tinutukoy kong smartphone. Syempre wala na pong iba, kundi si Samsung A57 5G. Yan po guys ang number 1 smartphone na marirecommend ko sa karamihan sa inyo. Kung sakaling nga po naghahanap talaga kayo ng napakagandang smartphone sa kulang 15,000 na presyo pagka naka-sale. Guys, napakaganda po ng specs na makukuha natin. Diyan nga po kay Samsung. At yan po guys yung 10 smartphone na marirecommend ko sa inyo sa bawat category nga po ng mga smartphone ngayon. Para sa iyo guys, anong smartphone po dyan ang pinaka-the best para sa inyo? At alin po dyan guys yung pinag-iisipan nyo na balak nyo pong bilhin? Comment nyo lang po sa may comment section. At palike na lang po yung video natin. Thanks for watching.